Pero Auntie Jade, katutungtong ko pa lang ng 18. Ano't gusto niyo na akong magpakasal na? Nag-init ang luha sa aking mga pisngi. Kanina pa ako iyak ng iyak. Anong tingin nila sa akin? Living sacrifice ng lahi namin? Pero Yuri, ikaw na lang ang pag-asa namin. Makinig ka naman. Sabi pa sa akin ni Auntie Jade. Napailing na lang ako. Auntie, nag-aaral pa ako. Hindi ko na-enjoy tong pagkatungtong ko sa legal age. Tapos sasabihin yung mag-asawa na po ako? Hindi naman talaga kasalanan ni na Auntie Jade at Uncle George. Sina Mama at Papa talaga ang nakipagkasundo sa mga magulang ni Jake. Kung pwede ko lang silang hukayin at ipabawi ang kasunduan, nagawa ko na. Ang lalaking gusto nilang pakasalan ko ay mayaman, maraming ari-arian at mga lupain. Sabi nila, kapag pinakasalan ko si Jake, malulutos ang problema namin sa pera. Problema namin, baka naman problema nila. Sino bang nag-aksaya ng pera at ipinagpapasarap ang pera ng mga magulang ko? Sina Auntie Jade at Uncle George lang. Nang mawala ang aming mga magulang, sinamahan nila kami ni Hazel dahil sila ang aming guardian. Wala pa kaming kakayahang hawakan ng pera namin dahil minor de edad pa lang kami noon. At ngayong 18 years old na ako, kung kailan may karapatan na ako, saka ko malalaman na naubos ng perang dapat ay para sa amin. May natira pa naman, pero pinagdidiskitahan na rin ni Auntie Jade. Hindi ako tatagal sa poder nila. Matagal ko nang alam yon. Nagtitiis lang ako para sa kapatid kong si Hazel. Bata pa kasi siya at hindi ko rin naman kaya kung ako lang ang maiiwan sa kanya. Lalo pat may ASD o Autistic Spectrum Disorder ang aking kapatid. Kaya mahirap talagang i-handle. Pero Auntie Jade, hindi ko kayang pakasalan ng taong hindi ko mahal. Bahala kayo dyan. Kung gusto nyo, kayo ang magpakasal. Medyo pabalang ko lang sabi. Halos magmakaawa na sa akin si Auntie. Yuri, mag-isip ka naman ng mabuti. Palay nang lumalapit sa'yo. Kapag naging asawa mo yon, magiging buhay reyna ka. Isa pa, samantalahin mo hanggang hindi pa sumusukong pilitin kang magpakasal. Ikinuyom ko ang aking mga kamao sa aking kandungan. Gusto ko na silang sigawan. Kasalanan din naman nila kung bakit kami lubog sa utang. Pati para sa amin ang kapatid ko, ginastos na nila. Pati bahay namin, sinanglapan nila kung kanino. Bakit ako ang kailangan magdusa sa mga bagay na pagkakamali nila? Mas matanda siya sa akin. Ang tanda nun. 10 taon ang tanda sa akin. Hindi ko maisip na gugugulin ko ang buhay ko kasama siya. Sabi ko pa sa kanila. Bumuntong hininga si Uncle George. Yuri, dapat mong maunawaan. Kailangan mong pakasalan si Jake. Ayaw mo bang guminhawa ang buhay ninyo ng kapatid mo? Ha? Tumayo ako. Hindi ko napigilan ang pag-agos ng pagkabigo sa mga sinasabi nila. Kung hindi man kami maginahawa ngayon, kasalanan niyo yon. Inuto-uto niyo kaming magkapatid. Sinamantala niyo kasi alam niyong hindi kami makakapalag. Tumigas ang ekspresyon ni Auntie Jade. Ayaw mo ba nun? Choosy ka pa. Mabuti nga't may magpapakasal sa'yo. Hindi mo ba nakikita ang sarili mo sa salamin? Ang taba-taba mo. Ang pangit mo pang tingnan. Mabuti pa nga't may isang lalaki diyang habol ng habol sa'yo para mapakasalan ka. Nanginginig ang aking mga kamay. Kaya nawalan ako ng confidence sa aking sarili. Sa pamilya nagsimula ang panlalait. Talagang ininsulto pa nila ako. Mataba ako, pero at least hindi masama ang budhi ko. Ipinilig ko ang aking ulo. Kahit ano pang sabihin nyo, hindi ako magpapakasal sa lalaking yon. Kung gusto nyo ng pera, bakit hindi na lang anak ninyong ipakasal ninyo? Napairap si Auntie Jade. Kung pwede nga lang, diba? Mas may class at mas maganda naman ang anak ko sa'yo. Pero ikaw ang hinahanap at ikaw ang kailangang pakasalan. Napuno ng katahimikan ng silid. Mabigat at nakakasakal. Disappointed sila sa akin. Napakadaling itapon sa kanila ang buhay ko sa ibang tao. Gayong hindi naman nila ako anak. At ang mga magulang ko naman, ano bang pinakain ng mga Vergara para ipagkasundo ako kay Jake? Alam kong may pera pa akong makukuha kapag nagpakasal ako. May pera mula sa mga Vergara. Yun ang gustong pakinabangan ni na Auntie Jade at ni Uncle George. Bukod doon, may pamana pa ang grandparents ko sa mother side. Pero hindi yun alam ni Auntie Jade. Hindi ko hahayaang malaman nila yon. Para sa amin yun na Hazel, naubos na nga nila ang pundar ng aming mga magulang.
Kasal lang din talaga ang kondisyon sa akin bago ko makuha ang pamana ng lolo at lola ko. Gusto kong kunin pero hindi pa sa ngayon. Hindi ako atat magpakasal para lang makuha ang mana. Hindi pa naman kailangan at hindi ako mukhang pera. Walang salitang tinalikuran ko silang lahat. Padabog akong umakyat sa aming hagdan. Bawat hakbang parang isang suntok, isang paalala ng buhay na malapit nang mawala kung hindi ako lumaban. Yuri, ano bang pinagkakaabalahan mo nitong mga nakaraang araw? Parang ang bigat-bigat ng mundo mo. Mahinang sabi sa akin ni Regan na puno ng pag-aalala. Huminga ko ng malalim. Tanda mo ba kung paano ko sinabi sa iyo ang tungkol sa gusto ng aking mga magulang? Tungkol sa kung paano sila nag-iwan ng mga tagubilin para sa akin. Napakasalan ng isang lalaki na kanilang pinili. Yun ang gumugulo sa akin. Naiinis na nga ako eh. Dahan-dahang tumango si Regan. Oo, naalala ko. Pero hindi mo naman susundin yun, di ba? Pwede ka namang magpakasal sa ibang lalaki para makuha mo rin ang mana mo sa grandparents mo. Tama si Regan. May choice akong magpakasal sa ibang lalaki. Makukuha ko pa rin naman ang mana. Ang hindi ko lang matanggap at sina Auntie Jade at Uncle George at gusto nilang si Jake Vergara ang aking pakasalan. Dahil alam nila na makikinabang sila. Napabuntong hininga ako. Alam ko pero nagmamadali ang mga Vergara. Mukhang may kondisyon din sa tagapagmana. Pero ayoko pang magpakasal at mas matanda sa akin ng 10 taon si Jake. Ang bata ko pa eh. Nanlaki ang mga mata ni Regan sa gulat. Huwag kang papayag kahit anong mangyari. Huwag kang magpapakasal sa taong hindi mo naman mahal. Tumango naman ako. Pananaw ko rin yan eh. Estranghero siya sa akin. Paano nila aasahan na gugugulin ko ang natitirang bahagi ng buhay ko sa isang taong hindi ko naman mahal? Mga baliw ba sila? Isa pa, gusto kong pakasalan yung lalaking may panahon akong makilala ng lubusan. May sakit si Hazel at kahit anong mangyari, magkaroon man ako ng asawa at mga anak, mananatili lang dapat siya sa aking tabi. Lumapit si Regan at hinawakan ang kamay ko. Huwag mong hayaang pilitin kanila, Yuri. Hindi patas yun para sa'yo. Napangiti ako sa kanya. Kababata ako si Regan. Tauhan noon ng mga magulang ko ang kanyang mga magulang, pero simula nang maghirap kami, nagbawas na rin ang mga tao. Kaya hindi ko na siya madalas makita. Pero nang maging high school kami, naging magkaklase, kaya muling naging malapit sa isa't isa. Isang mapait na tawa ang kumawala sa akin. Minsan parang wala akong choice. Napagdesisyonan ng mga magulang ko ang lahat para sa akin bago sila mamatay. Kung saan ako mag-aaral, kung sinong magiging kaibigan ko at ngayon, sinong lalaking pakakasalan ko. Para bang alam na nilang mawawala sila sa mundo, kaya nagawa na nila lahat ng ito sa akin. Lagi kang may pagpipilian, Yuri. Mariinggiit ni Regan. Huwag mong hayaang kunin nila yun sa'yo. Pinunasan ko ang isang naligaw na butil ng luha mula sa akin. Natatakot lang naman ako para sa kapatid ko, Regan. Paano kung salungatin ko ang kagustuhan nila? Paano kung mawala sa akin ang lahat? Ang aking mana, ang bahay namin. Pero sa lahat ng yun, gusto kong maging makasarili. Bata pa ako, marami pa akong magagawa. Basta gulong-gulo na ako. Saka laging ginigiit sa akin ni Auntie Jade na pangit ako kaya mas dapat magpasalamat pa ako na may isang lalaking kayang magpakasal sa akin. Kumunot ang noo ni Regan. Hindi ka pangit. Huwag kang makinig sa kanila. Ang ganda-ganda mo. Mahina akong tumawa. Bolero ka. Sinasabi mo lang yan sa akin dahil magkaibigan tayo. Sinasabi ko to dahil totoo. Maganda ka talaga, Yuri. Pilit pa ni Regan. Tiningnan kong mabuti ang aking kaibigan. Nakipaglaban naman siya ng titigan sa akin. Talagang ipinapakita niya sa akin na totoo siya sa kanyang mga sinasabi. Muli akong tumawa. Sige na, oo na. Maganda na ako. Mataba lang. Salamat, Regan. Ikaw lang talagang nakikinig sa akin ng ganito. Ayokong nagpapaapekto ka sa sinasabi ng iba, Yuri. Wala namang bagay sa'yo na dapat mong ikababa. Matuto kang ipagtanggol ang sarili mo. Lalo pat mawawala ako. Saad na Regan sa akin. Napatingin ako muli sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Napakagatlabi ang aking kaibigan. Luluwas ako at doon ako mag-aaral. Maritime ang kukunin ko. Gusto kong maging seaman. Bahagya akong nalungkot sa sinabi niya.
Hindi pa naman ako sanay kapag wala siya. Siya lang kasi ang pinakamalapit na tao sa akin. Binalot ko siya sa isang mainit na yakap. Mamimiss kita. Hintayin mo ko ah. Namumungay ang mga matang sabi ni Regan sa akin. Bahagya akong natawa. Oo naman, hihintayin kita. Kaibigan kita eh. Natahimik si Regan, pero parang may gusto pa siyang sabihin. Subalit umiling na lang siya at pinilit ng umiti. Huminga ng malalim si Regan. Mag-aaral akong mabuti para kapag bumalik ako rito, hindi na ako mahirap. May pagmamalaki na ako. Napangiti ako sa kanya. Alam kong malayo ang mararating mo. Inaasahan ko na rin yan sa'yo, Regan. Palubog na ang araw nang makauwi ako. Dumiretso agad ang aking mga paa sa kwarto ni Hazel. Ibinagsak ko ang aking bag sa sahig. Hazel, nandito na ako. May pasalubong ang Ate Yuri sa'yo. Magiliw kong sabi sa kanya. Wala siyang sagot sa akin. Hindi na rin naman kakaiba yon. Napabuntong hininga ako nang makitang kalat sa loob. Mga nakahilera ang mga laruan niya sa loob. Gusto ko maglinisin, hindi ko magawa. Magagalit siya at magwawala kapag pinakialaman ko yon. Tumingala siya sa aking pagpasok ko. Isang ngiti lang ni Hazel parang natutunaw ng aking puso. Pero iba ng araw na yon, matamlay ang kanyang mukha. Hi Hazel! Kumusta ang araw ng maganda kong kapatid? Mahinang sabi ko, sabay luhod sa tabi niya. Habang hinihimas ko ang kanyang noo, napansin kong may mali. Mainit ang kanyang balat at may mga butil ng pawis sa kanyang noo. Namuo ang pag-aalala sa aking dibdib. Hazel, okay lang bang pakiramdam mo? Anong masakit sa'yo? Tanong ko sa aking kapatid. Napakurap si Hazel sa akin. Pagkatapos ay walang babala, nagsimula siyang magsuka. Nabalot siya ng gulat nang marahan ko siyang hinawakan. Umiiyak na siya. Pinapakalma ko si Hazel kahit maging ako ay natataranta na. Binuhat ko ang kapatid ko at nagmamadali lumabas sa kwarto. Oh, ano nangyari dyan, Yuri? Tanong ni Uncle George sa akin. Tuloy-tuloy ako sa pagbaba ng hagdan. Nilalagnat po at nagsusuka. Dadalhin ko po sa ospital. Nanlaki naman ang mga mata ni Auntie Jade. Ha? Baka naman simpleng lagnat lang yan, Yuri. Dadalhin mo pa sa ospital, wala nga tayong pera. Tutusukan lang yung kapatid mo ron para mapagastos ka. Hindi ko pinansin ang sinabi ni Auntie. Wala akong pakialam. Kaligtasan ni Hazel ang mahalaga para sa akin. Sumakay agad ako ng tricycle. Alam kong hindi ako ipagdadrive ni Uncle George. Manghihinayang lang yun sa gas. Pagkarating sa ospital, naghintay ako. Sinuri ng mabuti si Hazel. Makalipas ang ilang oras, lumapit na rin naman sa akin ang doktor. Ikaw ba ang guardian ng pasyente? Malumanay niyang tanong. Tumango ako. Ang lakas ng tibok ng puso ko. Opo, kapatid niya po ako. Kumusta po siya? Anong problema po sa kanya? Bumuntong hininga ang doktor. Na-dengue ang kapatid mo. Kailangan niyang manatili dito sa ospital para ma-monitor. Sinapo ko agad ang aking ulo. Mas lalo akong nag-alala. Mas kaya ko pang makitang mag-tantrums ang kapatid ko kaysa makita siyang may sakit at nanghihina. Pwede ko na po ba siyang makita? Tumango ang doktor. Ipapa-update ka namin sa kalagayan niya. Nagmamadali akong pumunta sa gilid ng kama ni Hazel. Nangingilid ang mga luha ko nang marahan kong hinawi ang isang hibla ng buhok sa kanyang noo. Nandito ako, Hazel. Nandito ako palagi sa tabi mo. Dahil sa problema sa pera, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Ayokong isakripisyo ang aking kaligayahan. Pero hindi ko naman pwedeng pabayaan ang aking kapatid. Kung si Regan kaya ang pakasalan ko. Yuri, ayos ka lang? Tanong niya sa akin nang bumisita siya kay Hazel. Napabuntong hininga ako. May iniisip lang. Bukas ng alis mo, hindi ba? Marahang tumango si Regan. Ayoko nga sanang umalis nang narinig kong na-ospital si Hazel. Nag-aalala rin ako para sa'yo. Alam kong mahirap para sa'yo kaya ayaw ko muna sanang umalis. Tiningnan kong mabuti si Regan. Kaibigan ko siya at mabait siya sa akin. Hindi ko pwedeng idamay siya sa problema ko. Punong-puno din siya ng pangarap sa buhay. Ayoko namang pigilan siya sa bagay na gusto niya para lang tulungan ako sa komplikadong sitwasyon. Niyakap ako ni Regan. Aalis na ako, Yuri. Magpahinga ka rin ha. Baka mabawasan ang taba mo sa katawan sa sobrang stress. Natawa naman siya nang kurutin ko siya sa tagiliran. Sobrang mapang-asar niya talaga pagdating sa akin.
Pero kahit ganon, hindi siya katulad ng ibang taong intensyon ay ang mga insulto. Parang paglalambing niya lamang sa akin yon. Pagkaalis niya, bumalik na naman ako sa pag-iisip. Kaya ng gabing yon, nakapagdesisyon na ako. Kahit ayoko, gagawin ko para lang kay Hazel. Tinawagan ko sa cellphone si Auntie Jade. Hello, Auntie. Napatawag ka. Kamusta na ba yung kapatid mo? Sabi ko naman kasi sa'yo, magpakasal ka na kay Jake para hindi ka na nahihirapan dyan. Bulalas niya pa sa akin. Napabuntong hininga ako. Tiningnan ko ang natutulog kong kapatid. Kahit ano, gagawin ko para sa kanya. Muli akong nagsalita. Pasabi po sa mga Vergara, pumapayag na po akong magpakasal kay Jake. Nang pumayag ako sa kasal, gusto ko agad ng agreement. Kung anong kay Jake, sa kanya. At kung anong sa akin lamang. Ayokong maging conjugal properties namin ang aking mga mamanahin sa grandparents ko. Mas mabuti na ang sigurado. Hindi ko alam kung anong aking kahahantungan. Bukod doon, gusto kong may maiwan kay Hazel. Para kay Hazel ang lahat ng yon. Ayoko rin isipin ng iba na pinakasalan ko si Jake dahil sa pera. Kahit gano'n naman talaga, hindi ko lang siguro gustong ibaba ang dignidad ko. Alam ko rin naman sa sarili kong hindi pa kami sobrang naghihirap. Yun nga lang, kahit ganito, buhay pagkaasawa pa rin ang aking pinasok. Napalunok ako nang makarating na kami sa kwarto namin ni Jake. Honeymoon namin. Gagawin ba namin? Hindi ko alam. Pero dapat siguro kung may mangyari man, hayaan ko na lang, 'di ba? Kasi mag-asawa na naman nga kami. Napabuntong hininga si Jake. Anong gusto mong arrangement, Yuri? Umawang ang bibig ko sa kanyang sinabi. Ha? Ang iniisip ko lang naman itong buong sitwasyon. Tayo, ang ating kasal. Hindi ako makapag-isip ng maayos. Nabibigla pa rin ako. Tumango si Jake bilang pag-unawa. Tinapik niyang spasyo sa kanyang tabi. Hindi ko tuloy alam kung uupo ako. Pero wala naman sigurong masama. Nang umupo ako, lumubog agad ang kama. Para akong gumawa ng malaking hole at muntik pa siyang madala. Para tuloy nakalubog ang kalahati ng kanyang katawan. Napabuntong hininga si Jake. Alam ko at aaminin ko, ganun din ang nararamdaman ko. Pero, kaya naman natin sigurong i-work tong marriage na to, Yuri. Pareho na tayong nasa hustong gulang. At alam kong mas bata ka sa akin. Malayong agwat pa. Kaya asahan mong mas iintindihin kita. Nagpapasalamat ako sa kalmado niyang sagot. Kaya lang, hindi man lang tayo magkakilala. Hindi natin kilalang isa't isa bago ang lahat ng ito. Totoo naman, pero kasal na tayo. Mas marami na tayong oras para kilalanin ng isa't isa. Laking pasalamat ko rin ang pumayag ka. Binigyan mo rin ako ng pabor, Yuri. Hindi ko makukuha ang mana ko kung hindi ka nagpakasal sa akin. Marahang paliwanag niya sa akin. Tiningnan ko siyang mabuti. Alam kong mahalaga ang mana ni Jake sa kanya, pero hindi ba big deal sa kanya ang pagkakaroon ng asawang tulad ko? Nahihiya akong magtanong sa kanya. Sure ka bang okay na ako sa'yo? Tingnan mo nga, ang taba ko. Pinasadahan niya ako ng tingin. Okay ka naman ah, mukha ka namang wife material. Wala naman akong pakialam sa physical appearance mo. Hindi ka pipiliin ng mga magulang ko kung hindi ka maayos maging asawa. Alam niyang nanggaling ka sa maayos na pamilya at yun ang mahalaga sa amin. Mahalagang marespeto at family-oriented ang mga babae. Kapag may mga katangian kang ganon, lalabas na ang ibang magagandang asset sa'yo. Bahagya akong napangiti. Hindi na rin naman siguro masama. Baka naman matuto rin akong mahalin si Jake. Napabuntong hininga ako. Paano ang pag-aaral ko? Alam kong matanda ka na at kasal na tayo pero gusto ko pa rin makapagtapos ng pag-aaral. Tumango naman si Jake. Mag-aral ka. Hindi naman kita pipigilan. Gawin natin to ng dahan-dahan. Okay lang sa akin, Yuri. Hindi natin kailangang magpanggap na mahalagad natin ang isa't isa. Kilalanin muna natin ang isa't isa. Para akong nabuhayan sa kanyang sinabi. Kung ganon, usap-usap na lang muna tayo ha. Wala mo nang milagrong mangyayari. Marahang tumawa si Jake. Wala muna kung yan ang gusto mo. Makikita ko naman siguro ang sarili ko kasama si Jake. Magiging okay naman siguro ang lahat. Magtitiwala ako sa kanya. Habang lumulubog ang araw, nagkwentuhan lang kami.
Nagsishare kami ng kwento tungkol sa aming mga kabataan, aming mga pangarap para sa hinaharap, at maging ang aming mga kahinaan. Gumaan ang pakiramdam ko habang kasama ko si Jake. May best friend kang lalaki? Bakit hindi naging kayo? Tanong ni Jake sa akin. Malakas akong tumawa. Imposibleng maging kami noon, para lang kaming magkapatid. Asartalo nga ako palagi sa kanya eh. Wala lang siya ngayon, nasa malayo kasi siya. Nag-aaral, gustong maging seaman. Ikaw, nagkaroon ka na ba ng girlfriend? Tumango naman si Jake. Oo, 3 pero hindi rin naman nagtagal. Hindi rin siguro ako naging seryoso. Alam ko rin namang sa bandang huli, makakasal ako sa iyo. Alam kong masama pa rin ang loob mo. Bata ka pa at mas matanda ako sa'yo ng 10 taon. Okay lang ba sa'yo yun, Yuri? Okay lang naman. Hindi ka naman mahirap pakisamahan. Saka sa panahon ngayon, hindi na naman din issue ang edad. Nasa legal age na rin naman ako at may consent tayo kaya sa tingin ko, wala namang bawal dito. At mukha ka rin namang bata. Mahinang tumawa si Jake. Binobola mo lang siguro ako para maramdaman kong mas mauunang puputi ang buhok ko kaysa sa'yo, Yuri. Nanlaki ang mga mata ko. Hoy, hindi kaya. Gwapo ka pa rin naman kahit tumanda ka. Kinagabihan, habang magkatabi kami sa kama, hindi ko napigilang mapangiti. Mukhang makakasundo ko naman si Jake. Baka hindi pagkakamali ang pumayag akong maikasal sa kanya. Sa mga sumunod na araw, ginawa na lang naming bakasyon ng honeymoon. Sa pagtatapos, alam kong walang pag-aalinlangan na tinanggap ko na si Jake bilang asawa ko. Maaaring hindi nagsimula sa pagmamahalan ng lahat, pero hangad kong mag-grow kami habang magkasama. Kaya lang, kung gaano ako kaswerte sa napangasawa, sabihanan ko namang babae, mukhang hindi ako pinalad. Magandang umaga po, Mama. Nakangiti kong bati sa kanya. Saglit siyang tumingin sa akin. Magandang umaga, Yuri. Umalis na si Jake. Dapat ikaw ang unang nagigising kaysa sa asawa mo. Paano mo siya pagsisilbihan kung lagi kang tanghaling gumigising? Hindi ako makasagot. Napuyat ako dahil sa pag-aaral. Bukod doon, mas maaga talagang umaalis si Jake para sa trabaho. Naiintindihan naman ni Jake iyon, kaya hinahayaan niya lang akong magpahinga. Ang mama lang talaga ni Jake ang hindi makaintindi. Akala ko nang magpakasal ako, magkakaroon ako ng instant mama. Doon pa naman ako nasabik. Tagal ko nang hindi nararamdaman kung paano ang magkaroon ng isang ina. Pero sobrang iba talagang expectations versus reality. Mabuti na lang talaga may sarili kaming bahay ni Jake. Namamalagi lang kami rito sa bahay ng mga magulang niya dahil naninibago pa. Ayaw muna naming bumukod at manatili muna kami kahit 1 taon lang. Kaya 1 taon din akong may pakikisamahan. Nag-alok akong tumulong sa paghahanda ng almusal. Pero tumanggi si Mama Margaret. Iginiit niyang siya na ang bahala sa lahat. Habang gumagawa ng kape, sinubukan kong magsimula ng usapan. Ang ganda po ng mga ina-arrange niyong flowers. Mayroon din po sa kwarto namin ng asawa ko. Nakangiting sabi ko sa kanya. Parang walang ganang sumagot si Margaret. Gustong-gusto ng anak kong may mga bulaklak siya sa loob ng kwarto, Yuri. Kaya kapag nasa sarili niyo na kayong bahay, dapat marunong kang mag-arrange ng flowers. Para na rin mapanatili niyong magandang bahay niyo. Okay po. Sagot ko na lamang. Bumuntong hininga ako. Ilang beses ba akong mabibigo sa aking mother-in-law? Sa kabila ng aking mga pagsisikap, mailap pa rin talaga siya sa akin. Sa buong almusal, purong maliko ang kanyang napupuna. Ang dami niyang komento na mga napapansin sa akin. Alam kong bata ka pa, pero sana matuto ka. May asawa ka na, Yuri. Laging abalang asawa mo sa trabaho. Kaya kahit ang alagaan man lang siya sa mga ganyang paraan, magawa mo. Paalala niya pa sa akin. Marahan akong tumango. Gagawin ko po ang best ko. Nag-aaral pa po kasi ako kaya nawawalan po ako ng oras sa ibang bagay. Napailing ang aking mother-in-law. Kung ako sa'yo, ititigil ko na yan. May magandang trabaho naman ang asawa mo. Kaya kang buhayin at ang magiging anak ninyo. Hindi mo rin naman magagamit sakaling makapagtapos ka ng pag-aaral. Mananatili ka pa rin sa bahay, Yuri. Kumunot ang noo ko. Siyempre tutol ako roon. Mahalaga sa akin ang pag-aaral. Hindi ako mapapatigil dahil lang may asawa na ako. Para sa sarili ko itong ginagawa ko at hindi para sa ibang tao. Hindi na lang ako nagsalita. Siguradong hahaba pang usapan. Alam ko pa namang hindi nagpapatalo ang aking mother-in-law sa mga paniniwala nito.
Pagkatapos ng almusal, iminungkahi ng aking biyanan na sabay na kaming mamili. Pumayag ako kahit medyo naiilang akong kasama siya. Habang naglalakad kami sa pasilyo ng supermarket, patuloy siyang nagkomento sa mga item na kinukuha ko. Bakit yan ang kinuha mong brand ng pasta, Yuri? Hindi naman masarap yan. Eto ang kunin mo, mas may kalidad at mas masarap kapag nahaluan ng sauce. Tuloy-tuloy na sabi niya habang pinapalitan ang mga kinuha ko. Pinilit kong umiti kahit nakaka-offend na ang ginagawa niya. Gusto naman po ni Jake yan, nagamit ko na po, subok ko na po. Nung nagluto po ako, nagustuhan niya naman po. Tumango naman siya, ngunit masasabi kong hindi siya kumbinsido. Ganun na lang lagi kami ng aking biyanan. Parang lahat ng piliin ko, mali na lang. Kahit alam ko naman sa sarili kong minsan ay tama ako. Pero hindi pa talaga siya titigil. Palong-palo pa rin siya sa pag-criticize sa akin bilang asawa ni Jake. Alam mo Yuri, napansin ko hindi mo naayos ng maayos ang mga halaman sa hardin. May hilig sa mga halaman ng anak ko Yuri, kaya mas magandang habang nandito pa lang kayo, marunong ka na sa gardening. Para kapag nasa bahay nyo na kayo, ikaw na ang mag-maintain sa garden ninyo. Pangaral na naman niya sa akin. Tahimik lang ako, pero ang totoo, nakakaramdam na ako ng frustration. Sige po, kung yun ang gusto ng asawa ko, willing naman po akong mag-adjust para kay Jake. Tumango siya, tila nasisihan pa na may itinuro pa siyang kapintasan. Ang dami mo pang dapat matutunan, kaya hindi ko alam kung bakit kailangang ikaw pang mapangasawa ng anak ko. Masyado ka ring bata para kay Jake. Huminga ko ng malalim. Pilit kong pinapakalma ang sarili ko. Gusto ako ng lolo ni Jake at ng kanyang papa. Akala ko walang problema kay Mama Margaret. Okay naman talaga siya. Hindi lang talaga kami magkasundo sa maraming bagay. Masakit parati na parang kulang ako kahit anong pilit ko na gawin ng mga gusto niya. Nang sumapit ang gabi, bumalik na rin si Jake mula sa trabaho. Magiliw niya akong binati. Kahit paano nakahinga na ako ng maluwag. Makakapag-relax na rin ako. Kumusta ang araw mo? Tanong sa akin ni Jake. Talaga bang kailangan nating tumagal ng 1 taon dito? Hindi ba pwedeng sa bahay na natin agad tayo tumira? Mukhang na-sense naman agad ng asawa ko ang aking problema. Pinipressure ka na naman ba ni Mama? Sige't kakausapin ko siya bukas, Yuri. Umiling ako at may maliit na ngiti sa aking mga labi. Okay lang, wish ko lang na hindi siya laging nakakahanap ng mali sa akin kasi sinusubukan ko namang umayon sa kanyang mga gusto. Pinulupot ni Jake sa akin ang kanyang braso. Maganda naman minsan ang kanyang intensyon. Hindi lang niya talaga minsan napapakinggan ang opinyon ng mga taong nasa paligid niya, Yuri. Sumandal ako sa yakap niya. Mabuti na lang may maunawain akong asawa. Medyo kaya ko pa namang magtiis. At least kapag si Jake ang kasama ko, kaya niya akong tanggapin. Pero lahat naman ng pagtitiis may hangganan. Sa wakas, nakatapos na rin naman ako sa pag-aaral. Kahit maaga akong nag-asawa, pakiramdam ko may maipagmamalaki naman ako sa aking sarili. Sa mga lumipas na taon, natuto na rin naman akong mahalin si Jake. Hindi rin siya mahirap mahalin. Palagi niya akong sinusuportahan sa mga desisyon ko. Kahit minsan nga lang, nakakalimot siya sa mga espesyal na araw. Pero iniintindi ko na lang yon dahil alam kong lagi naman siyang busy sa trabaho. Ilang taon na kayong kasal? Hindi niyo pa rin ba kami mabibigyan ng apo? Hindi ka na rin naman bumabata, Jake. Sabi ng ama nito. Natigilan ako sa pagkain. Sabay-sabay kaming nag-dinner dahil bumisita sila sa bahay namin. Kapag mga ganitong pagkakataon, ginagawa kong maging maayos ang lahat. Naririndi kasi ako kay Mama Margaret kapag nagsasabi ng kung ano-ano. Alam mo Yuri, naisip mo ba na ang timbang mo nakakaapekto kaya hindi ka mabuntis? Biglang tanong sa akin ng aking mother-in-law. Nanlamig ako. Hindi ko na naisubo ang steak na nasa aking bibig. Parang sampal sa akin ang comment na yon. Nagsalita agad si Jake. Ma, wag niyo pong sabihin yan. May pagkukulang din ako. Palagi rin po akong busy at kung magagawa man namin yon, baka sa mga panahong hindi akma. Wala pong kinalaman ng timbang ni Yuri dito. Kinumpas ni Mama Margaret ang kanyang kamay. Ang sinasabi ko lang, Jake, minsan nakakahadlang ang weight. Mahalagang maging malusog lalo na kung sinusubukang magbuntis si Yuri. What I mean is, malusog ha, hindi mataba. Naramdaman ko ang pag-init ng pisngi ko. Sa tingin ko naman po, walang kinalaman ng weight ko rito. Isa pa, busy po kami pareho sa mga nagdaang taon. Ako po sa school at si Jake sa trabaho niya naman.
Kaya baka this year o next year, mag-focus na po kami sa pagkakaroon ng baby. Gusto ko rin naman pong maging isang ganap na pamilya na kami ni Jake. Napatingin ako sa aking kapatid nang bigla siyang mag-ingay. Hinaplos ko ang buhok ni Hazel. Medyo hindi na mahirap para sa akin na alagaan siya. Kumuha na talaga ako ng yaya na talagang kayang mag-alaga at makaintindi ng kanyang sitwasyon. Nagpatuloy sa paghihiwa ng steak si Mama Margaret. Well, sinusubukan ko lang tumulong. Alam niyo naman na gusto lang namin ang makakabuti para sa inyo, Jake. Isa pa, hindi sana maging katulad ng kapatid mo kung sakaling magkaroon kayo ng anak. Nagpanting ang mga tenga ko sa sinabi ni Mama Margaret. Sa lahat ng mga below the belt na sinasabi niya sa akin, yon ang hindi ko mapapalagpas. Hindi ko na napigilang magsalita. Ano naman pong mali kung maging katulad ni Hazel ang magiging anak po namin ni Jake. Mabait po ang kapatid ko. Mabagal ang development at may special needs pero mapagmahal at malambing po si Hazel. Wala naman po akong nakikitang mali kung magkaroon man kami ni Jake ng anak na katulad ng kapatid ko. Sinulyapan ko si Jake. Umaasa ako sa suporta mula sa kanya pero wala man lang siyang komento. Mapait akong tumawa. Akala ko magiging kakampi ko ang aking asawa. Hindi ba niya nakita kung gaano kasakit ang mga sinabi ni Mama Margaret? Hindi nakakatulong, Mama. Hindi po kami magkakaroon ng anak na katulad ni Hazel. Naniniwala naman po akong malakas ang lahi ko at aalagaan ko po ng mabuti si Yuri kung sakaling magbuntis. Sabi na lamang ni Jake. Tumawa na parang Santa Claus ang papa ni Jake. Parang nabaliwala ang mga salita ko. Parang hindi na insulto ang aking kapatid. Talagang namumuo ang inis sa aking dibdib. Humupa ang pagtawa ng papa ni Jake. Ayaw lang namin ng mama mo na malagpasan kayong dalawa sa mga kagalakan ng pagiging magulang dahil lang sa pinapatagal ninyo ang lahat. Kaya Yuri, alagaan mo ng sarili mo para walang problema. Tumango na lamang ako pero mas higit pang alam ko ang totoo kaysa sa mga sinasabi nila. Malinaw namang hindi nila nagugustuhang ako ang napili ng lolo ni Jake na magpakasal sa anak nila. Dahil hindi ako nababagay sa kanilang ideal na imahe ng isang manugang. Marahan akong tumayo at isinama na si Hazel. Excuse me, tapos na po ang kapatid ko. Lilinisan ko lang po siya. Hindi ko pinansin si Jake nang hinawakan niyang aking kamay. Naiinis na ako kanina pa. Ayokong sumabog sa harap nila, kaya mas mabuti pang umalis na lang muna ako. Nang maasikaso ko si Hazel sa kwarto niya ako natulog, sobra rin ang pagtatampo ko sa aking asawa. Ayaw ko munang makausap siya. Bakit kaya ganun? Minsan pakiramdam ko, mahal ako ng asawa ko. Pero mas madalas ang hindi. Kahit isang beses, hindi niya ako isinama sa trabaho. Hindi niya rin ako sinasama sa mga business parties para ipakilala. At alam ko na agad yon. Baka katulad ng mama niya, nahihiya siya sa akin. Nahihiya siyang may asawa siyang matabang katulad ko. Sinusubukan ko namang magpapayat, lalo na noong kinakahiya ako ni Mama Margaret sa mga amiga niya. Naging motivation ko yon pero hindi ko talaga kaya. Nahihirapan akong magbawas ng timbang. Nadadagdagan pa ng stress sa aking paligid. Kinabukasan, nagpunta ako sa labas. Gusto kong bumili ng ingredients para sa cake na gagawin ko. Aayusin ko rin ang kwarto namin para naman mas special. Bukas na rin kasi ang aming anniversary. At mukhang hindi na naman naaalala ni Jake. Kaya ipapaalala ko na lang. Habang naglalakad ako sa supermarket, isang pamilyar na boses ang tumawag sa pangalan ko. Yuri! Lumingon ako. Halos malaglag ang isang bungkos ng saging na aking hawak. Hindi ko lang inasahang makitang muli si Regan, ang matalikong kaibigan. Umawang ang aking bibig nang yakapin niya ako. Namiss kita, Yuri! Marahang sabi niya sa akin. Gumuhit ang ngiti sa aking mga labi. Regan, nakakabigla ka. Wala akong narinig na uuwi ka na pala. Nagyakapan kami ng mahigpit. Mahina akong tumawa. Halatang miss na miss namin ang isa't isa. Nag-ibang itsura ni Regan. Mas tumangkad, mas lumaki ang pangangatawan, at halatang may kumpiyansa na sa sarili. Hindi ako makapaniwala na napakatagal na nating hindi nagkikita. Sabi ko, humiwalay para tingnan siya. Oo, naging abala ako sa pag-aaral. Nag-focus ako para makatapos agad. Nakangiting sagot ni Regan. Isa na akong seaman ngayon. Naglalayag na rin. Masaya ako para sa kanya. Diba? Sabi ko naman sa'yo, maaabot mo ang pangarap mo. Mahilig ka sa dagat noon pa man.
Natutuwa kong ginawa mo ng dati mong mga pinapangarap. Saglit na napawi ang ngiti niya bago siya muling nagsalita. At ikaw, Yuri, kumusta ka naman? Kain tayo sa labas minsan. Gusto kitang makausap at syempre, makasama na rin. Ipinakita ko sa kanyang singsing. Well, ito, kasal na ako. Bumalatay ang gulat sa mukha ni Regan. Kasal ka na? Akala ko hindi ka magpapakasal. Hindi ba sinabi mo magtatapos ka muna ng pag-aaral? Tumango ako, hindi ako sigurado kung paano iintindihin ang reaksyon niya. Maraming nangyari. Alam mo namang bago ka umalis, pinipilit na ako magpakasal kay Jake. Nung una, ginawa ko yun para kay Hazel, para magkaroon kami ng pera. Ayoko talaga pero pumayag na rin ako. Isang beses nga naisip ko, ikaw na lang sanang aalukin ko ng kasal para makuha ko ang mana ko sa grandparents ko. Pero, kung ganon, bakit hindi ako, Yuri? Hindi niya na napigilang bulalas. Umawang ang bibig ko. Ha? Kasi naisip kong selfish masyado kung aalukin kita ng kasal. Saka gusto mong tuparin ang pangarap mo nun. Ayoko kitang hilahin sa problema ko. Saka okay na rin naman ako ngayon. Natutunan ko na rin namang mahalin si Jake. Okay naman ang pagsasama namin. Dahan-dahang tumango si Regan. Hindi ko na mabasa kung ano ang kanyang iniisip. Dapat nga ay magpasalamat pa siya sa akin. Kung tinuloy ko ang kabaliwan ko, hindi siya magiging seaman. Baka masira pang aming friendship. Saglit kaming nakatayo roon. Gusto ko pa siyang makausap pero sobrang awkward. Sa wakas, tumikhim si Regan. Seryoso ang kanyang mga mata. Hindi ko kinakaya ang panibagong intensidad. Huminga siya ng malalim. Yuri, may kailangan akong sabihin sa'yo. Isang bagay na matagal ko nang gustong sabihin. Kumunot ang noo ko. Bigla akong kinabahan. Ano ba yun, Regan? Alam kong may asawa ka na, pero ayokong iwan tong damdamin kong hindi man lang nalalaman. Mahal kita, Yuri. Hindi lang bilang isang kaibigan, kundi bilang isang babae. Mga bata pa lang tayo, mahal na kita. Bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko inaasahan yon. Para akong lalagnatin sa kanyang inaamin. Napalunok ako. Regan, hindi ko alam ang sasabihin ko. Mukha siyang nahihirapan. Gusto ko siyang pigilan, pero kung doon gagaan ang kanyang kalooban, papakinggan ko na lang siya. Alam kong dapat sinabi ko na ng mas maaga sa'yo, pero ayokong masirang pagkakaibigan natin. Bukod doon, wala pa naman akong may pagmamalaki sa'yo. Mahirap lang kami. Tauhan niyo lang kami noon. Para sa akin, prinsesa ka. At kung pipilitin ko ang sarili ko sa'yo, gusto kong may maibigay akong nakasanayan mo. Puno ng damdaming sabi sa akin ni Regan. Hindi ako makapaniwala. Kaya niya pala akong magustuhan. Kahit mataba ako at hindi kagandahan, may isang lalaking nagmamahal sa akin ng ganito. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman. Palaging nandyan si Regan para sa akin. Pero kailanman, hindi ko siya nakitang higit sa isang kaibigan. Napailing ako. Patawarin mo ko, Regan. Hindi ko talaga alam. Marahan siyang tumango. Bahagyang bumagsak ang mga balikat. Okay lang, naiintindihan ko. Wala na rin naman akong magagawa. Ang mahalaga sa akin ay maging masaya ka. Muling namagitan sa amin ang katahimikan. Napabuntong hininga ako. Alam kong makakalimutan niya rin ako. Hangad kong makahanap siya ng ibang mamahalin. Hindi biro ang magmahal sa akin ng ganoon katagal. Kaya sana tulungan siya ng Diyos na makalimot sa inaalagaan niyang pag-ibig para sa akin. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Mas pinapahalagahan ko ang pagkakaibigan natin, Regan. Sana maging magkaibigan pa rin tayo. Ngumiti pa rin siya sa akin, sa kabila ng lungkot sa mga mata nito. Oo naman, Yuri. Kaibigan mo pa rin ako. Nang maghiwalay kami, sobrang bigat sa dibdib. Masaya sana ang pagkikita namin ulit pero parang may nawasak pa rin. Alam kong siya ang nagmamahal sa akin pero nasasaktan ako para sa kanya. Maging magkaibigan man kami ulit, alam kong may mababago na. Kinabukasan, naghanda na nga ako para sa anniversary namin. Nag-bake ako ng cake para sa amin. Akala ko uuwi si Jake pero hindi naman niya ginawa. Nag-text siya sa akin na matutulog siya sa dati niyang kondo. Malapit kasi yon sa opisina niya. Napabuntong hininga ako. Hindi na naman niya siguro naalala ang anniversary namin. Ako na lang ang pupunta sa kondo niya. Nang matapos, pumunta na nga ako sa kanyang kondo.
Hindi ko sinabi kay Jake. Balak ko rin sana siyang isurprise, kaya lang, hindi ko pa natatapos ang paglalagay ng rose petal sa kama. Narinig ko na ang pagbukas ng pinto. Lalabas na sana ako sa kwarto, kaso may narinig akong nabasag sa labas. Natigilan ako. Paano kung magnanakaw palang pumasok sa kondo? Pero mahigpit naman ang security dito. Maya-maya, may narinig akong ungol. Dumaan agad ang kaba sa aking dibdib. Natakpan ko agad ang aking bibig nang biglang kumalampag ang pinto. Napaatras ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Paano kung marami sila? Nagtago agad ako sa cabinet. Malaki naman yon kaya kasya ako. Pagkasarado ko, sakto naman pumasok ang isang tao. Sa mga butas-butas na harang ng cabinet, nakita kong pumasok si Jenny, ang pinsan ko. Anong ginagawa niya sa kondo ng asawa ko? Alam kong secretary siya ni Jake pero wala naman sa job description niya ang pumasok sa kwartong ito. Bakit may mga bulaklak dito? Mahinang tanong ni Jenny. Lalabas na sana ako para sana punahin siya. Pero hindi ko na nagawang lumabas nang sumunod ang asawa ko. Nanlaki ang aking mga mata nang diretsyong maglampungan ng dalawa. Naghubad ng damit at parang hindi iniisip na hindi pagtataksil sa akin ang ginagawa. Tuloy-tuloy na tumulo ang aking mga luha. Hindi ako makapaniwalang magagawa sa akin ito ni Jake. Mas lalong sa pinsan ko pa. Mga ungol at daing pa lang, parang gusto ko na silang sunugin. Pero hindi ako ang klase ng babaeng susugod. Hindi ko ibababa ang dignidad ko para sa mga taong katulad nila. Nilabas ko ang aking cellphone, binuksan ko ng bahagya ang pinto ng cabinet. Tahimik ko silang kinuhanan ng video. Hanggang kailan ba tayo magiging ganito? Talaga bang uuwi ka sa tabachoy na yon? Tanong ng haliparot kong pinsan. Yumakap ang walang hiya kong asawa kay Jenny. Alam mo naman ang sitwasyon, di ba? Siguradong magagalit si Papa kung hihiwalayan ko ang asawa ko. Mahalaga sa amin ang dangal. Siyang pinakasalan ko, kaya kami pa rin dapat hanggang dulo. Walang history ang pamilya naming nagkaroon ng pangalawang asawa. Minahal ko rin naman si Yuri. Hinaplos ni Jenny ang dibdib ni Jake. Eh di, putulin mo na. Nakuha mo na naman ang mana mo. Ako ang gawin mong pangalawang asawa. Saka, ayaw din naman ng mama mo kay Yuri, di ba? Kung hindi mo pa ako naging secretary, hindi mo mapagtatantong hindi mo kailangan magtiyaga kay Yuri. Kung may sexy at mas hot namang katulad ko na kaya kang i-pleasure, di ba? And take note, kaya rin kitang bigyan ng anak. Hudyat mo na lang ang hinihintay ko, Jake. Hindi ko na alam kung gaano ako katagal na nandoon, kung ilang beses na para akong dinudurog sa mga naririnig ko. Maya-maya, nagbihis ng dalawa. Nagpa-deliver ka ba ng cake kanina? May nakita ako sa kitchen. Nag-crave ka bigla? Tanong ni Jake kay Jenny. Kumunot ang noon ng pinsan kong Makati. Ha? Diet ako, iniiwasan ko nga ang sweets eh. Bakit naman ako order? Isa pa, may mga rose petals dito sa kama mo nang pumasok ako. Hindi mo na siguro napansin kasi masyado kang init na init sa akin. Hindi agad nakapagsalita si Jake. Anong date ngayon? Nang sinabi ni Jenny ang date, napamura si Jake. Mapakla akong tumawa. Namumugto ng aking mga mata. Nangangalay na rin ako sa aking pwesto, kaya lumabas na ako. Yuri! Nauutal pang sabi ni Jake. Mariin akong tumingin sa kanila. Ang galing yung dalawa. Sobrang galing. Akala nyo hindi ko kayo mahuhuli? Mga walang hiya kayo? Umalis na ako na parang wala lang. Hindi ako nakipag-away. Mauubos lang ang lakas ko sa kanilang dalawa. Mali sila ng binangga. Akala ba nila magpapaapi na lang ako ng basta-basta? Titirahin ko sila sa mga kahinaan nila. Sa mga lumipas na araw, sinuyo ako ni Jake. Kunwari, nadadala ako. Pero hindi na ako magpapauto. Alam kong uulitin niya pa rin yon. Parang pumapayat ka, Yuri. Inaalagaan ka ba ng maayos nitong asawa mo? Tanong sa akin ng lolo ni Jake. Tumango na lamang ako kahit gusto kong sabihing namamayat ako dahil sa stress dulot ng kanyang apo. Tumikhim naman sa aking tabi si Jake. Sinundan ko ang kanyang tingin. Nakita ko si Jenny na may mapang-akit na tingin kay Jake. Lihim akong umisi. Sulitin na nila ang mga kababuyan nila. Maya-maya ay nagplay ang isang video sa malaking screen sa party. Videos yon ng matatagal na empleyado sa kumpanya nila. Pero bago magsimula ang party, pinapalitan ko na.
para naman mawala ang yabang ng asawa kong manloloko. Napatayo agad si Jake nang makita ang video. "Itigil niyo ang video na yan!" Rinig na rinig sa event hall ang skandalo ng dalawa. Napasigaw ang mga nandoon nang biglang suntukin ni Papa si Jake. Napatingin ako kay Jenny na takot habang tinatanggap ang tinging mapanghusga ng mga katrabaho. "Paano mo nagawa to? Hindi mo na nirespeto ang pamilya natin at ang asawa mo!" Malakas na sigaw ni Papa. Umalis na lang ako doon. Wala rin namang makakapansin. Kung meron man, magandang excuse na rin. Kunwari, nasasaktan ako. Pero bago ko pagawin lahat ng plano na ito, hinanda ko na ang aking sarili. Pinamanhid ko na ang puso ko. Masakit man, wala na ulit akong luhang sasayangin para sa kanila. Nang makauwi, pinahanda ko na agad ang mga damit ni Hazel. "Yaya, please, lahat po ng gamit ni Hazel. Wala po kayong ititira. Ipapahatid ko po kayo sa driver sa bahay na binili ko." Pinagplanuhan ko na talaga ang lahat. Ayokong madamay si Hazel kaya siya muna ang aasikasuhin ko. Wala nang pangalawang pagkakataon. Pagkatapos ng mga narinig ko sa kanilang dalawa, hindi ko na yata sila mapapatawad. Nang makaalis sila, ako naman ang nag-impake ng gamit ko. Sinasakay ko na sa aking sasakyan ng mga gamit nang biglang dumating si Jake. Hinablot niya ang aking braso. May pasa pa siya sa pisngi pero wala akong pakialam. Deserve niya rin naman. "Sabihin mo sa akin, ikaw ang may pakananong, di ba? Bakit ginawa mo yon? Akala ko ba okay na tayo? Na napatawad mo na ako. Anong ginawa mo? Pinahiya mo ko, Yuri!" Sigaw niya sa akin. Nagpumiglas ako sa kanya. "Kulang pa yan! Kulang na kulang pa, Jake! Akala nyo, okay lang sa akin na maloko? Katulad ng ginawa nyo sa akin? Hindi nyo ako kilala. Mabait akong tao, pero sobra kapag nagalit ako. At kayong dalawa? Dedemanda ko kayo. Hindi ko palalampasin ang mga kasalanan nyo sa akin." Mas lalong bumaha ang galit sa mukha ni Jake. "Hindi mo pwedeng gawin to sa akin." Mapakla kong tumawa at malakas siyang itinulak. "Pwede kong gawin, Jake. Hindi ako baliw para magpautos sa'yo. Gagawin ko ang gusto kong gawin at wala kang magagawa ron." Sumakay na agad ako sa aking sasakyan. Akala ko hindi niya ako susundan, pero talagang ayaw niyang magpaawat. Binilisan ko ang aking pagmamaneho. Napasigaw ako nang bigla niyang binangga ang likod ng aking sasakyan. Paulit-ulit niyang ginawa yon. Umuulan pa, kaya hindi ko makita ang daan. Sa isang malakas na bangga, nahulog na sa ilalim ng tulay ang aking sasakyan. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Nahihilo na ako, hindi ako makahinga. Alam kong nasa alanganin akong sitwasyon. Ilang sandali pa, unti-unting nagdilim ang lahat sa akin. Nagising na lang ako na nasa isang silid ako. Sobrang sakit ng ulo ko. Pagmulat ko sa aking mga mata, si Regan ang sumalubong sa akin. "Doc, gising na si Yuri!" Malakas na tawag niya. Napakurap-kurap ako. May kung anong nakakabit sa aking katawan. Alam ko na hindi lang katawan ang masakit, kundi ang aking puso na pinagtaksilan. Nataranta ako bigla nang maalalang ginawa sa akin ni Jake. Maya-maya, may itinurok sa akin ng doktor para muling kumalma. Sa muli kong pagising, nasa mas komportable na akong silid. Nakita ko sa aking gilid si Regan. Nakasubsob ang ulo sa gilid ng kama. Mukhang nakatulog na, kababantay sa akin. Inabot ko ang kanyang ulo at marahang hinaplos. Nagising naman agad siya. Napabalikwas si Regan nang makitang gising na ako. "Yuri, anong masakit sa'yo? Anong kailangan mo?" Natatarantang tanong sa akin ni Regan. Tumulo ang isang butil ng luha mula sa akin. Akala ko, mawawala na ako. Umiling agad si Regan. Pinunasan ang aking mga luha. "Hindi ka mawawala. Hindi mo alam kung anong takot ang naramdaman ko nang makita kong nahulog sa tulayang sasakyan mo. Araw-araw akong nananalangin sa Diyos na sana bigyan ka pa ng pangalawang pagkakataon para mabuhay." Tiningnan kong mabuti si Regan. "Kung ganon, niligtas mo ako? Dapat hindi mo na ginawa yon. Paano kung ikaw ang napahamak?" Umiling lang siya. "Kapag nawala ka, para na rin akong nawala, Yuri. Hindi ko na mahahanap ang sarili ko kapag may nangyaring masama sa'yo. Bago ang lahat, nakita ko magkasamang pinsan mo at si Jake. Nalaman kong niloloko ka nila. Hindi ko naman alam na alam mo na pala. Pumunta ako sa'yo ng gabing yon dahil hindi ko na matiis na hindi sabihin. Pero nang makita ka nang nagmamaneho ng sasakyan at nagmamadali, sumunod ako sa inyo, Yuri. Kaya alam ko ang kasamang ginawa sa'yo ni Jake."
Niyakap ako ni Regan. Kahit ako, hindi makapaniwalang magagawa sa akin ng asawa ko yon. Para lang hindi tuluyang masira ang pangalan niya, gagawin niya ang lahat, mawala lang ako sa kanyang landas. Hinaplos ni Regan ang aking buhok. Naging abala ako sa iyo at sa kapatid mo. Hindi ako makapag-isip ng tama nung kritikal ang kondisyon mo. Huwag kang mag-alala, mapaparusahan si Jake. Tutulungan kitang makamit ang hustisya. Dineklarang nawawala ka. Dahil kahit sino, walang makapagturo kung nasaan ka. Kunwari, hinahanap ka ni Jake pero alam ko namang hindi. Nagpapatuloy sila sa buhay at ang pamilya niya na parang walang nangyari. Hindi nila alam kung may nangyari ba sa iyong masama. Kumuyom ang mga kamao ko. Nanginginig ako sa sobrang galit. Gusto ko silang parusahan lahat. Ilang taon akong nagtiis sa mga insulto ng biyanan ko. Ang inakala kong lalaki na mahal ako, kaya pala akong pagtaksilan. Wala ka munang gagawin, sabi ko kay Regan. Kumunot ang kanyang noo. Anong ibig mong sabihin, Yuri? Ayaw mo bang makamit ang hustisya na para sa'yo? Tiningnan ko siyang mabuti. Mahalaga, kaya nga gagawin ko to. Aayusin ko muna ang aking sarili. Kilala ko ang pamilyang yon. Dangal at kayamanan ang mahalaga sa kanila. Kaya doon ako magsisimula. Para kapag bumalik ako, hindi nila bastang magagawa sa akin to. Hinawakan ni Regan ang aking kamay. Basta kahit anong mangyari, sasamahan kita sa laban mo. Hindi ka nag-iisa. Poprotektahan ko kayo ni Hazel sa abot ng makakaya ko, Yuri. Nagsimula na nga ako sa unang hakbang ko. Nang makarecover, nagpapayat ako. Ginamit ko rin ang mga nalalaman ko para mapalago ang pamana sa akin ng aking mga lolo at lola. Sa lahat ng aking ginagawa, kailanman hindi umalis si Regan sa aking tabi. Katatapos ko lang mag-workout nang marinig kong kausap ni Regan ang kanyang ina sa cellphone. Tinatanong na siya kung bakit hindi pa rin siya sumasakay ng barko. Nag-guilty ako bigla. Pakiramdam ko, tumigil ang mundo niya dahil lang tinutulungan niya ako. Regan, okay lang sa akin kahit sumakay ka na ng barko. Maintindihan naman kita. Pangarap mo yan. Narinig ko, magiging kapitan ka na sana? Tanong ko sa kanya habang naghahanda ng pagkain. Dito lang ako, Yuri. Pero sayang naman yon. Saka alam kong tinutulungan mo rin ang pamilya mo, kaya talagang naiintindihan ko. Nakatapos na naman si Ate Melissa, kaya may tumutulong na sa kanilang iba. Babawi na lang ako next time. Sa ngayon, sasamahan muna kita. Ang dami ko nang pinalagpas na pagkakataon noon. Ayoko nang magkamali ngayon. Mataman niyang sabi sa akin. Minsan, hindi ko talaga alam kung bakit ako minahal na Regan ng ganito. Parang ang hirap paniwalaan. Parang ang hirap ulit magtiwala. Pero kapag naiisip kong ibang lalaki naman siya, parang gusto ko ulit sumugal sa pag-ibig. Kahit hindi niya sabihin, napatunayan na ni Regan ang sarili niya sa akin. Sa mahirap na sitwasyon at pinakamadilim na bahagi ng buhay ko, siya lang ang taong nanatili sa akin. Kaya sino ako para hindi siya mahalin pabalik? Bahagya akong tumingkayad. Inilapat ko ang aking mga labi sa kanyang mga labi. Nagulat naman siya sa ginawa ko. Marahas pang napalunok, kaya natawa ako. Bakit mo ginawa yun, Yuri? Punong-puno ng lambing na tanong niya sa akin. Niyakap ko siya. Kapag natapos ko ng lahat ng to, pangako ko sa'yo ng buong atensyon ko. Hindi ka naman mahirap mahalin. Gusto kitang nasa tabi lang kita, pero kaya ko ang sarili ko. At ikaw, kailangan mo munang gawin ang mga dapat mong gawin sa pamilya mo. Pangako na kapag bumalik ka, asahan mong buong-buo na ulit ako at kaya ko nang suklian ang pagmamahal mo. Niyakap ako pabalik ni Regan. Mas mahigpit nga lamang. Alam kong ayaw niyang gawin ang sinabi ko, pero dahil nire-respeto niya ang aking desisyon, gagawin niya kung ano ang gusto ko. Sa mga lumipas na taon, kulang na lang ideklara na nila akong patay. Natawa ko. Wala talaga silang pakialam sa akin. Habang kampante sila, palihim akong nakabili ng shares sa kanilang kumpanya. Ma'am Yuri, kompleto na raw po sila sa conference room, sabi ng aking sekretary. Bumaba naman agad ako sa aking sasakyan. Parating na bang susundo kay Jake? Tumango naman siya. Opo, ang abogado niyo po Ma'am Yuri ang nag-aasikaso. Matibay ang ebidensya kaya diretso na pong dadamputin si Jake Vergara. Papunta na po siya at ang mga pulis. Sa lobby pa lang ng building, may ibang nakakakilala sa akin. Pero mas marami ang naguguluhan. Sa bagay, pumayat na rin naman ako. Pero ganito pa rin ang itsura ko. Pero bukod sa timbang, ang pananamit, kilos at kumpiyansa sa sarili ang talagang nagbago sa akin.
Wala na sa akin ang bahid ng pagiging asawa ni Jake. Kaya nang makarating sa conference room, gulat na gulat sila nang makita ako. Lalo na ang asawa kong walang hiya. Yuri? Kinakabahang tanong ni Jake. Ngumisi ako sa naging reaksyon niya. Ano? Akala mo ba patay na ako? Tumayo agad ang papa ni Jake nang makita ako. Ang laki ng pinagbago mo. Ang tagal ka naming hinanap. Mapakla akong tumawa at tumingin sa mother-in-law kong bruha. Hinanap? Kung talagang hinanap niyo ako, sana alam niyo kung anong ginawa ng anak niyong masama ang budhi. Tumingin ako kay Jake. Bakit hindi mo sabihin sa pamilya mo kung gaano kabaho ang pagkatao mo? Na binangga mo ang sasakyan ko at hinulog sa ilog para mawala na ako sa landas niyo ng kabit mo? Napatingin ang mga magulang ni Jake sa kanya. Hindi na siya makatingin sa mga ito. Bakas ang guilt sa mukha ni Jake. Pero hindi ko pinansin yon. Hindi niya pwedeng takasan ang kasalanan niya sa akin. Maya-maya ay dumating na ang mga pulis. Nagkagulo ng damputin si Jake. Tinatawag niya ang pangalan ko pero hindi ako tumingin sa kanya. Hinding-hindi na ako magpapauto. Susunod pa sana ang haliparot na si Jenny pero mabilis kong hinila ang kanyang braso. Ano ba? Bakit bumalik ka pa't nang gugulo? Malakas ko siyang sinampal. Napatili siya kaya sinampal ko ulit sa kabila. Ang satisfying pala. Sana matagal ko nang ginawa. Akala mo makakatakas ka? Idedemanda rin kita. Wala kang kawala. Wala kang pakialam kahit pinsan pa kita. Umalis na ako ron. Ang daming nangyari pero kinaya ko. At kakayanin ko pa sa mga susunod na araw. Katulad ng gusto kong mangyari, tinuloy ko na rin ang kaso kay Jenny. Nahatulan na rin si Jake dahil sa kanyang ginawa sa akin. Dahil din sa nangyari, mas napabilis ang process ng aming annulment. Yuri! Lumabas ka rito! Harapin mo ako! Sigaw ni Auntie Jade sa harap ng bahay ko. Anong ginagawa niyo rito? Matabang kong tanong sa mga taong minsang itinuring kong pamilya. Galit na galit si Auntie Jade. Iurong mo ang kaso sa anak naming si Yuri! Humulukip-kip ako sa harap nila. Hindi ko gagawin yon. May kasalanan si Jenny, kaya dapat niyang pagbayaran lahat ng ginawa niya sa akin. Dinuro ako ni Auntie Jade. Wala kang utang na loob. Pagkatapos namin kayong alagaan ng kapatid mo? Tumaas ang mga kilay ko sa sinabi niya. Oo, kinupkup niyo kami kasi alam niyong may pera sa amin. At inaalagaan? Hindi niyo kami lubos na inaalagaan. Ang perang para sa amin na dugot pawis ng mga magulang namin, inubos niyo lang. Alam nyo, pwede ko kayong idemanda sa ginawa nyo sa aming magkapatid. Pero naisip ko, matatanda na kayo at kahit paano, sinamahan nyo kami habang bata pa kami. At ngayon, sasabihin mo na ako pang walang utang na loob sa inyo? Eh kayo, kumusta kayo bilang magulang? Bakit tinotolerate nyo ang anak nyong mag-agaw ng taong hindi naman sa kanya? Na kumabit sa lalaking may asawa na? Pinilit nyo ako sa ibang bagay na hindi ko naman gusto dahil akala nyo may mapapakinabangan kayo. Pero natuto na ako sa mga style ninyo. Hindi na ako muling magpapauto. Susugurin sana ako ni Auntie Jade pero pinigilan ng mga gwardya. Pinalayas ko na sila. Ayaw magpaawat kaya talagang kinaladkad na. Gusto ko nang matapos lahat para makapagsimula ng bagong buhay. Ngayong napagbayaran na nila ang kasalanan nila, buhay ko naman ang aayusin ko para maging masaya sa hinaharap. Napatili ako nang bigla na lang nagtanggal ng belt sa Regan. Tumawa naman siya nang binato ko siya ng unan. Hindi ko alam na ang dati kong best friend ang makakasama ko sa isang honeymoon. Ang hirap mo namang akitin. Bakit bigla mo akong binato ng unan? Natatawang sabi ni Regan sa akin. Pwede bang, next month na lang muna ang honeymoon. Medyo busog ako eh. Nag-gain ulit ako ng weight. Sumikip ng wedding gown ko. Ikaw naman kasi. Bakit ang sarap mong magluto? Unti-unting kumunot ang noo ni Regan. I-postpone ng honeymoon? Ganon? Yuri, ayoko. Okay na yan. Mahal naman kita kahit mga mantika mo sa katawan. Hinampas ko siya. Inaasar niya na naman ako. Kaya minsan, ang hirap paniwala ang mag-asawa na kami. Para pa rin kaming mag-best friend kung magkulitan. Inayos niya ang aking buhok. Sobrang tagal kong hinintay ang pagkakataon to, Yuri. Huwag mo namang i-postpone. At hindi mo kailangang ma-insecure. Kahit tumaba ka ulit, hindi pa rin naman nagbabago ang pagtingin ko sa'yo. Mahal na mahal pa rin kita, Yuri.
Habang iniisip ko ang aking nabigong unang pag-ibig, may pag-asa pa rin pala talaga para magmahal ulit. Dumating si Regan sa buhay ko, nakikita niya ang aking mga kapintasan pero niyakap niyang mga ito nang bukas ang mga kamay. Sa mga mata niya, kailanman hindi ako nakakita ng panghuhusga. Sa kanya, natuto akong magtiwala muli. Nagpapasalamat ako sa pangalawang pagkakataong ito na nalaman ang pag-ibig na yon. Sa kanyang mga bisig, nakatagpo ako ng ginhawa at lakas at parang binubulong sa akin ng Diyos na sa pagkakataong ito magpasalamat ako. Nasa tamang tao na ako, nagmamahal, nare-respeto sa kung sino talaga ako. Muli, eto po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.